Takot kami, takatabi kami sa kabuhay namin, buhay ng kapitbahay, properties namin. Ano kung iba ang sunog, okay pa bahain ka. Huwag ka lang masunugan. Tsaka neighborhood, lahat against. Tsaka residential po eh. Pwede ba yan na may tangke ka sa loob? Agarang aksyon ang hinihiling ng ilang residente sa Barangay Sacred Heart, Quezon City laban sa pag-iimbak umano ng mga krudo sa isang residential lot sa kanilang komunidad. Kasunod dito ng pagkakadiskubre ng mga residente sa naturang aktibidad matapos mag-deliver ng petrolyo ang isang fuel truck sa lugar. Nakuhanan pa ng video ng ilang kapitbahay ang aktual na pagkakarga umano ng krudo mula sa fuel truck sa isang fuel tank na nasa loob ng bakanting lote. Ayon sa isa sa mga complainant, hiling nila ay matiyak ang kaligtasan ng kanilang komunidad. Hindi nila sila matatahimik hanggat hindi nare-resolba ang problema, kaya dumulog ang mga ito sa mga otoridad. Finally, nag-file ng formal complaint tungkol sa issue ng hoarding of fuel sa residential area. From Barangay Sacred Heart to the naka-address sa chairman, through the chairman, then to Mayor Belmonte's office. Then after this, sa Bureau of Fire na po kami pupunta. Ito yung residential property na may fuel tank doon sa loob ng kanilang lote. Katabi ito mismo ng mga bahay ng ilang mga residente dito kung saan ang ilan ay gawa pa sa light materials. Mahigit 20 mga residente ang pumirma sa formal na reklamong inihain nila sa mga otoridad laban nga sa pag-iimbak ng krudo dito sa kanilang kapitbahay. Kinumpirma naman ni Kapitana Camille Malig David na walang permito o abiso sa barangay ang operasyon ng naturang pag-iimbak ng krudo. Ngunit kailangan nilang makipag-ugnayan sa local government unit ng Quezon City para tuluyan itong mapatigil. Mag-aantay din po ako kung ano po yung gagawin. Pero right now, ang ginagawa po ng mga BPSO natin is lagi po nakamonitor po dun sa lugar. Siyempre, yung safety nga po ng residents natin. And nagpapalagay po tayo ng tao dun to monitor po dun sa kung may any activities po. So, we are waiting for the local government kung ano po yung sasabihin po sa atin. Sinabi naman ni Quezon City Police District o QCPD District Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio na sinusubukan pa rin nilang makipag-ugnayan sa may-ari ng lote. Naghihintay po tayo kung kung magsasubmit ba sa Bureau of Fire yung may-ari ng tanker, kung may permit ba silang mapapakita ngayong araw na to. Pinatututukan na ng QCPD Chief ang lugar kung saan regular na nagsasagawa ng pagpapatrolya ang mga pulis. Ngayon po, ang sitwasyon, binababantayan po natin yung residential area na yon para po wag galawin yung kung ilang litro ang nalagay po doon. Kasi base po doon sa nagbabantay, ang isang reason nila ay for consumption ng company. Patuloy naman ang isinasagawang inspeksyon ng BFP sa lugar, bagaman hindi pa rin nila mapasok ang naturang residential property. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.